Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 6:1 hanggang 6 at 16 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Huwag kayong mag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may hinirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kapag ikaw ay nasa mga mall, napakaraming mga kagamitan ang makikita na totoong kaakit-akit. Totoong napakagaganda, makabago at kahanga-hanga ang disenyo at pagkakagawa. Halos wala kang itulak kaibigin kung alin ang higit na maganda at wala yatang sinuman na hindi magnanais na magkaroon ng mga ito kung makakaya rin lamang. Binigyan tayo ng mata, damdamin at puso, kaya pangkaraniwan lamang ang humanga at kung magkaminsan nangingimbulo sa mga nakabibili nito. Hindi masama ang mainga ito, subalit kadalasan nagagamit ni Satanas upang kahit hindi makakaya ay pinagpipilitang makabili. Kahit na nga mangutang at maapektuhan ang budget sa bahay dahil hindi ito makatkat sa puso. At iyan ang sinasabi sa unang sulat ni Juan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse
2:16. Tayo ay pilit na hinihikayat ni Satanas sa pagtingin sa magaganda at maririkit na bagay na pinaglalagos sa ating puso at damdamin. Na tila ba angkla na mariing kumakapit sa himaymay ng puso. Kaya nga, nagbigay ng paalala si Jesus kung saan tunay na nararapat maglagay ng pag-iimpok. Ang ibig ba nitong sabihin ay ayaw ni Jesus na tayo ay makadama ng kaalwanan o ng kasaganaan sa buhay o magkaroon ng magaganda at mamahaling bagay dito sa lupa. Hindi po. Ang binibigyan niya ng tunay na diin ay maunawaan natin na ang lahat dito sa lupa ay may paglipas, na ang higit na mahalaga ay walang pagkupas, ang hindi nasisira ng tanga at hindi rin nakukuha ng magnanakaw ay yaong iniimpok doon sa kalangitan. Kaya kahit na namamalagi pa rito sa lupa, huwag lubusan, iyan ang binibigyan diin ni Jesus. Huwag lubusang ituon ang mata ngayon dito lamang. Pagkita at pagkakamal ng salapi, paghangad ng sobrang marangyang mga bagay, kadalasan kasi ito ay nagagamit na bitag ng kaaway na si Satanas sa atin. Bakit nga ba habang ang tao ay nagkakaroon ay lalong nagnanais at lalong yumayakap ng mahigpit dito? Hanggang dito, matuon ang kanyang puso at damdamin. Kaya narito ang paalala ni Jesus, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kapag itinoon natin ang ating pag-ibig sa mga bagay na nasa itaas, hindi kailanman tayo maaalipin na mga bagay na pangsanlibutan. Paano natin harapin ang anumang biglang pagbabagong maaring dumating sa ating kabuhayan? Magiging tulad ka ba ng mga lakal sa ginawa niyang pagtugon? Tulad ng karaniwang naririnig, inutang ko muna ang aking tithes kasi kailangan ko lamang babayaran ko rin hanggang matagpuan na lalong naging kulang ang mga sumunod. Bakit? Gagawa ng paraan ang kaaway upang masira ang pagnanais natin na gampanan ang ipinangako ng Diyos. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na mali ang pag-isipan ang mga pangunahing pangangailangan. Ang sinasabi niya ay hindi kailangang mabalisa sa mga bagay na ito. Ang mga pagano, oo, puno ng pag-aalala at kabalisahan, sapagkat ang kinakaharap nila ay walang katiyakan. Subalit, ang mananampalataya na mayroong personal na kaugnayan sa Diyos bilang kanyang ama ay nakaugnay sa isang hindi lamang nakakaalam ng bukas, kundi siya ring may hawak ng bukas. Kapag sa Diyos nakatuon ang ating paningin, ay makikita ang kanyang masaganang biyaya at pag-ibig. At hindi na tayo lubhang mag-aalala sa pangangailangan dito sa sanlibutan. Ito ang tumutulong sa atin upang ituon sa tamang prioridad at unahing hanapin ang kanyang kaharian. Kung magiging tapat tayo, makikita natin na higit ang katapatan ng Diyos. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at tayo hindi magkukulang. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang mapagmahal, salamat sa pagpapaalala ng iyong salita. Mahal ka namin sapagkat mahal mo kami. Isinusuko namin ngayon ang aming puso at kalooban sa iyo.
Ikaw nga po ang aming kayamanang walang kapantay. Tulungan kami at kaawaan upang maging matapat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.